So, kakatapos lang ng aking klase. And for today's video, pupunta kami sa hospital kasi meron akong ultrasound. Still bright. Sobrang maganda yung ngayon, yung weather. Maaraw. And my husband is with me. So, on the way na kami papunta ng hospital. Kasi malalaman na natin yung gender ni baby. Yay! So hindi ko sinasabi sa inyo na na buntis ako kasi wala lang. So secret muna siya. Pero ngayon is i-vlog natin siya. Finally masasabi ko na sa vlog ko kasi hindi ko pa siya sinishare sa inyo kasi wala lang. Medyo, di ba sabi daw kasi may ang tawag dito, parang dapat hindi mo muna siya sinasabi sa social media. So, kaya kinip ko muna siya for us and sa lang, sa mga close family lang, ayun. So, alam na nila and kayo, gusto ko i-share sa inyo yung nangyayari sa akin dito sa Finland. Yeah. So, we're good. Hindi lang ako masyado nakapag-update kasi sobrang busy talaga sa school and ayun, medyo talagang as in sobrang tamad ko for the past few days. As in talagang lagi ko inaantok and ayun, siguro ganun talaga siya. Ganun talaga kapag nagbabago yung hormones mo. So, nagbabago siya. Sobrang talagang araw. Maganda ngayon yung weather kaya ayan. So, ito yung way papuntang hospital. Ito yung ipupuntahan namin. Yan yung public hospital dito sa Joensuu. So, malapit na siya. I think dito. Yan, dito siya. Keskussairala. Keskussairala. Ang hirap banggitin. Nandun siya sa taas. So, nagkamali ng way si Babu. Dito siya dumaan sa kabila. Kaya dito kami dumaan sa another way. Dapat dun yun sa sa kabila. So, iikot kami dito. Yan. Meron naman siyang other way kapag nagkamali ka. So, ayan, nagbangs ako. Sarili ko lang yan. Ako yung gumawa niyan. Kasi kung pupunta pa ako sa salon, mahal. Kaya ako na lang nagupit sa sarili ko. Hindi nga pantay-pantay. Pero kasi, bala ko din kasing i-clean yung buhok ko. So, parang in-experiment ko na yung buhok ko ngayon. Kaya, ako minsan yung ginugupit ito, medyo, babawas ako ng hair, ganyan. And one of the reason kung bakit hindi talaga ako masyadong nag-vlog lately kasi talagang tinaman naman yung boses ko, parang laging inaantok, tapos parang laging pagod and parang wala sa mood ganun. So kaya ayun, hindi talaga ako nag-vlog. Sobrang tamad, super tamad. Ayan, medyo napalayo kami ng konti kasi nagkamali siya ng way. So umikot kami ulit. Malapit na kami. Actually, nandito na nga kami. Oo, nandito na kami. Ayan na siya. Ayan ang public hospital ng Joensuu. Dito kami nagpapa-check up. Ang check up talaga namin sa Nevola. Pero pag may mga ultrasound dito kami pumupunta. Ayan. So, hindi naman ganun kamahal yung binabayaran ni Babu. Kasi, parang maternity, basta from the government. I-explain ko yan sa inyo later. So, ayan, papasok na kami sa parking. So, andito na kami guys sa parking and papasok na kami sa hospital. Ayan.
isa malungkot. Yung isa malungkot. The others one is sad and disappointed. No, he's not sad and disappointed. But I'm super happy. So, and yun, maganda naman yung movement ni baby, and okay naman yung check up. So ngayon pupunta kami sa, inaayaw ko siya sa Burger King, pero ayaw niya. But it's okay, it's for my own good. So we are going to S Market to buy some vitamins and some grocery na din, because I need some yogurt and we have only few milk na bago. Yeah, so we have to go there, and I'm having a problem with my constipation, so we will get that too also. So yeah, we're on the way. See you later. So finally nasa bahay na kami, and pupunta man na kami ka IT kasi sasabihin niya yung good news. Sabihin niya. Saka lang. So I guess she's not here. Maybe she's still in the web. Yeah, might be. So guys, nandito na kami ngayon sa bahay, and nagluluto na ako. And kakatapos ko lang magluto actually. Yan. Chicken, egg with spinach. Then ito yung leftover namin na salad. Tapos meron kami ditong chili. Yan, pinapalaki niya. Parang siya, inobserbahan niya kung mabubuhay siya. Mabubuhay sila. First time niyang gawin yan. So, medyo makalat yung aming table. Pasensya na po. And, ayan, sobrang gulo. Grabe. Tapos, gagawa ko ng shake. Ayan. Natay ko lang siyang medyo matunaw ng konti. Then, of course, magluluto ako ng rice. Ayan. Wala kaming rice cooker. Hindi pa ako nakakabili ng rice cooker. So, pag may time na lang siguro. So, antayin muna natin ang ating niluluto na rice. Tapos, magla-lunch na kami. And, in-inform ko na sila, mama, dun sa... ay, hindi pa. Pinapahulaan ko pa sa kanila kung boy ba or girl. Ayun. And, yung isa dyan is hindi masaya. Ayun. Yun na. Serve na natin. Okay, let's eat. Let's eat. Finally guys, tapos na kaming kumain. And nag-rest na ako. Sobrang ikli ng vlog ko ngayon. So, dadagdagan natin siya. So, i-discuss natin yung mga... nag-isip ako kung ano yung idadagdag ko sa vlog ko na to. So, naisip ko na i-vlog yung mga benefits na makukuha natin kapag meron tayong asawang Finnish, or if ever na meron kayong asawa na nag-work dito sa Finland, kahit Filipino pa yan or other nationality. Mag-under siya as family tie, so parang magiging dependent kayo doon sa partner nyo na nag-work dito sa Finland. So, dapat yung asawa nyo is may work dito sa Finland at nagbabayad siya ng tax in order for you to get benefits from Kela. So, ano yung mga benefits na nakukuha ko as Filipino na may asawang Finnish citizen? So, ang kinagandaan dito sa Finland, once na nadala mo dito yung family mo, yung mga anak mo, pwede silang mag-aral, and yung asawa mo. So, pupunta lang kayo sa pinakamalapit na TU office, sasabihin nyo yung concern nyo na yung asawa mo is looking for a job. So, magiging parang job seeker siya. Then, kung nahihirapan siya maghanap ng work, pwede siyang maging unemployed. So, sasabihin nyo lang yon, sasabihin nyo, magkakaroon kayo ng parang integration program in terms of your case. Then, pwede kayong mag-aral ng kanilang lingwa, yung Finnish, Suomen kieli. Yon. So, pag nag-aaral kayo dito, saan ka nakakita? Ayun pa. Saan ka nakakita ng
nag-aaral ka, tapos nakakakuha ka ng allowance. So, yun pa yung pinaka maganda dito sa Finland kasi nag-aaral ka na, may allowance ka pa nakukuha. So, kumbaga parang, alam mo yon, napakaganda ng advantage na yon. Ngayon, nabanggit ko nga kanina na kakatapos lang ng klase ko kasi nag-aaral ako ng Suomenkieli. Very important yun dito sa Finland, lalo na kung talagang kung gusto mo talagang makahanap or gusto mong magstay dito sa Finland. So, language is a must. Ayun, kahit na sobrang hirap ng kanilang lengguwahe, pero yun talaga, yun yung pinaka number one requirements. Parang yung experience is parang second na lang siya for me kasi hindi talaga sila nagbabase sa experience Nagbabase sila sa una nilang tinatanong kung nakakapagsalita ka ng kanilang lengguwahe, yung Suomenkieli nga, ganun. So, feeling ko yun yung number one priority nila. Tapos second na lang yung experience, then yung professional and so on. So, hindi, parang second yung profession, then third yung experience. Parang gano'n. So, ayun, medyo, talaga, challenging kapag lumipat ka sa isang bansa na meron silang own language except English. So, ayun. So, kailangan mo mag-sacrifice talaga. But, don't worry kasi, sabi ko nga sa inyo, kahit na nag-aaral kayo dito, meron kayo nakukuhang allowance every 20 days. So, okay na din yon kasi kung ang asawa nyo naman nagtatrabaho dito, then nag-aaral kayo ng Suomenkieli, then makakasurvive na kayo dito sa Finland. And second, if hinihingal ako. And second is kapag, let's say, pregnant ka, ganyan. So, let's say ako, ngayon, pregnant ako. So, ang kinagandahan is pag pumupunta ako sa public hospital, wala akong binabayaran. Lalo na dun sa Nevola, ayun, sila yung nagte-take care sa akin. Meron akong schedule, once, depende kasi, parang once in a month, parang ganun ata yung schedule ko, once in a month. Pero wala akong binabayaran. Meron ata kami binayaran once. Parang sa ata yung laboratory. Pero mura lang siya. Siguro mga nasa 21 euro yung binayaran namin. Hinihingal ako. Ayun. So, then, yung sa, Then yun, may makukuha ka ring allowance na maternity allowance. Ayan. So, makukuha mo siya. I think makukuha mo siya kapag nasa 5 months ka na. So, dun lang siya mag-i-start mag-count na makakakuha ka ng maternity allowance. So far, wala pa ako nakukuha. Siguro kapag naka-visit na kami sa Nevola this coming week, then, dun lang siguro siya, dun lang makapag-apply kasi kailangan mo ng certificate na pregnant ka. So, dun lang ako makakapag-apply ng maternity allowance. So, hindi ko pa alam kung magkano yon. Hinihingal ako. And isa pa, may makukuha ka rin maternity grant. Yun yung parang, either cash or yung parang maternity package na meron siyang parang consist of baby clothes saka yung mga child care, ayan. So yung cash parang ang pagkakarinig ko is parang nasa 170 ata yun, kung yun yung pipiliin mo. Pero kung pipiliin mo naman is yung parang maternity package, yun yung parang clothes ng mga bata, yung mga gamit ng mga bata. So for me, as a new mom, yun. So, pipiliin ko is yung maternity package. Kasi ang mamahal din kasi ng mga damit ng mga bata. Sobra. Kaya, yun na lang yung pipiliin ko para at least, kompleto na siya. Kasi hindi mahal din talaga yung mga, yung mga gamit ng mga bata dito. So, baka sumobra pa ako sa, gagastusin. Kaya, yun na lang yung pipiliin ko. Kasi yung, maternity package, halos parang kompleto na siya. Except parang wala lang ata siyang bottle.
Parang ganon. Pero, nakita ko na yung package sa online. Pero okay siya. Ito yung itsura niya. Ito. Pakita ko na lang sa screen. So far, yun pa lang yung benefits na nakukuha ko dito sa Finland as a wife of a Finnish citizen. Mas mataas lang yung advantage ko kasi meron akong asawang Finnish and siya yung tumutulong sa akin na para makapag-adjust sa country nila. And of course, yung connection, may mga connection na parang kung kailangan ko mag-work, ayan, so nandyan siya for me. And syempre, hindi ko na kailangan maghanap ng work kasi nga, meron na kaming sariling business dito na yung asawa ko na yung mag-handle sooner. Kaya, ang kailangan ko na lang talaga is matuto ng swimming killing. Kahit sobrang hirap na hirap ako, guys. Grabe. Nag-aral na ako dito ng halos patapos ko na yung Mastery 1, pero as in talaga, hindi ko talaga carry. Pero, susubukan natin yan. Kasi, syempre, siguro, dahil na rin sa hormones ko, medyo lagi akong inaantok, lagi akong pagod, ganyan. So, parang, tas makakalimutin talaga ako. As in, talagang parang sobrang dali ko makalimutan yung mga pinag-aralan. Kumbaga, parang wala akong interest, parang ganun. Sobrang, ang taas ng distraction, sobrang taas ng distraction ko. Onting lang, nadidistract na kaagad ako. So, kaya, medyo nahirapan talaga ako ngayon sa pag-aaral ko ngayon. Pero sana maging okay siya later. Sana matuto din ako. And, yun. So far, yun pala yung update ko sa inyo. Hindi ko na masyadong pahabain tong vlog na to dahil hinihingal na talaga ako. And one of the reason kaya hindi din ako nagbo-vlog kasi nga ganito. Para ako laging pagod, hinihingal, inaantok, ganyan. Tingnan nyo naman, walang kaayos-ayos yan. So, yeah. That's it for today's video. Thank you so much for watching. And I hope nasubaybayan nyo yung paglaki ng aming little angel. I'm not sure kung palagi ako makakapag-update sa inyo kasi alam nyo naman kung gaano kami ka-busy. Lalo na meron kaming sariling business dito and all. So, susubukan kong mag-update, mag-upload. Pero I cannot promise. Yun lang. So, that's it for today's video and I hope to see you soon and bye. Mwah! Please don't forget to like, share, and subscribe my channel for more updates.